Nagsimula ang movie na mabuhay ulit si Art the Clown sa isang morgue at hiniwa niya ang leeg ng isang medical examiner, at pagkatapos ay dinukot niya ang isang mata nito upang ipalit sa isang mata niya na nawala, at kinuha din niya ang utak nito upang ipalit sa natanggal niyang utak. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang laundry shop kung saan ay nakita niya ang isang worker na nakatulog sa isang upuan, hinubad niya ang kanyang damit at inilagay niya ito sa isang washing machine. At nakita niya doon ang isang pangitain ng isang batang babaeng clown na ang pangalan ay Little Pale Girl, at pagkatapos ay lumapit ito at nakipaglaro siya kay Art. Ilang sandali ay biglang nagising ang worker at nakita niya na nakikipaglaro si Art sa hangin. Ilang sandali habang papaalis si Art sa laundry shop ay bigla niyang tinuhog ng hawakan ng mop ang ulo ng worker. Pagkalipas ng isang taon ay makikita natin ang isang babae na ang pangalan ay Shena na gumagawa ng kanyang Halloween costume, at ito ay isang costume ng isang angel warrior na may dalawang pares ng pakpak at isang espada. Ito ay isang karakter na ginawa ng kanyang ama na isang cartoonist. Namatay ang kanyang ama dahil sa sakit nitong brain tumor. Habang naghahapunan si Shena ay sinabi niya sa kanyang ina na ang kanyang bunsong kapatid na si Jonathan ay nagpaplano na damitan ng isang sikat na serial killer na si Art the Clown, kaya't pinagbawalan ni Barbara si Jonathan na gawin iyon. Pagkatapos ng hapunan ay nakipag-usap si Shena sa kanyang ina tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Jonathan at ang paghanga nito sa mga serial killer. Habang nasa kwarto ay nagre-research si Jonathan tungkol sa mga nangyaring pagpatay ni Art the Clown, samantala ay nagkaroon ng isang panaginip si Shena kung saan ay nasa isang shooting siya ng isang commercial para sa isang clown cafe na pag-aari ni Art the Clown. Pagkatapos ay binigyan ni Art ng mga candy ang mga tao doon, at ang ibinigay niya kay Shena ay isang kahon na may laman na tumitibok na puso na puno ng mga uod. Pagkatapos ay pinagbabaril ni Art ang lahat ng mga actor doon at sinunog ng flamethrower ang iba pang mga guest. At nang magising si Shena ay nakita niya na nasusunog na ang kanyang kwarto, kaya't agad siyang nagtatakbo palabas upang humingi ng tulong sa kanyang ina na si Barbara. Pagkatapos ay pinagalitan siya nito dahil nagsindi siya ng kandila bago matulog. Pagkaalis ng kanyang ina ay bumalik na siya sa kanyang kwarto kung saan ay nakita niya na hindi man lang nasunog ang espada na ibinigay sa kanya ng kanyang ama. Samantala ay nanunood naman sila Art ng isang talk show kung saan ay ini-interview si Vicky na nakaligtas sa isang movie, kaya't makikitang nakakatakot na ang mukha nito, at sa eskwelahan ay pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa pag-atake ni Vicky sa host ng talk show, kaya't nang dahil dito ay nagkaroon ng panic attack si Shena. Samantala sa eskwelahan ay biglang inihagis ni Art kay Jonathan ang patay na opossum, kaya't nagtatakbo si Jonathan nang dahil sa takot at nakasalubong niya ang kanyang teacher, at pagkatapos ay sinisi siya nito sa pagdadala ng patay na hayop sa eskwelahan at isinumbong siya nito kay Barbara. Samantala ay nagpunta si Shena sa isang Halloween store upang bumili ng pares ng pakpak para sa kanilang Halloween night, at natakot siya nang makita niya doon si Art, ngunit hindi naman ito interesado na patayin siya. Pagkaalis ni Shena ay isinarado ni Art ang entryway at pinagtatagan niya ang lalaking store clerk, at pagkatapos ay ginawa niyang Halloween decoration ang ulo nito. At sa bahay ay inamin ni Jonathan kay Shena na si Art ang naghagis sa kanya ng patay na opossum, ngunit hindi naniwala si Shena kay Jonathan kahit na nakita din niya mismo si Art kanina sa Halloween store. Tinanong niya si Jonathan kung bakit nahuhumaling ito kay Art the Clown, kaya't inamin ni Jonathan na mayroon siyang sketchbook ng kanilang ama, at nakita ni Shena na may sketch out scene si Art, at hawak ng isang warrior angel ang putol na ulo ng demonyong clown. At pagkatapos ay sinabi ni Shena sa kanilang ina na naniniwala siya na hindi si Jonathan ang nagdala ng patay na opossum sa eskwelahan, at ilang sandali ay isinuot na ni Shena ang kanyang costume na angel warrior, at sa sala ay sinabi ni Barbara na masyadong revealing ang kanyang outfit. Pagkatapos ay nagpunta na si Shena sa club upang makipagkita kila Brooke at Ellie, samantala ay nagpapamigay naman si Ali ng mga trick or treat candy habang wala ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay dumating si Art at nanghingi ng mga candy kay Ali, at nangako na aalis na siya kapag binigyan siya ng mga candy, kaya't binigyan siya ni Ali. Sa kabila ng kanyang pangako ay pinasok at pinaghihiwa niya si Ali, at nagsisigaw ang ina ni Ali nang makita nitong pinatay ni Art ang kanyang anak. Pagkatapos ay ginawang lalagyan ng mga candy ni Art ang pinutol na ulo ng ina ni Ali. At sa club ay uminom at sumayaw sila Shena at Brooke, samantala ay inaway ni Barbara si Jonathan dahil sa opossum, at sa pagkahumaling nito sa clown, pinunit ni Barbara ang sketchbook at sinampal niya si Jonathan dahil sinagot siya nito, kaya't nagtatakbo si Jonathan sa labas at tila tinakpan nito ng mga toilet paper, ng pumpkin at ng mga itlog ang kanilang kotse. Nagalit si Barbara nang makita niya ito kaya't tinawagan niya si Shena, ngunit ipinagtanggol naman ni Shena si Jonathan, at pinagbawalan siya ni Barbara na uminom ng alak. Pagkatapos ay sinabi ni Shena ang kanyang tunay na pagmamahal para kay Barbara kaya't kumalma ito. Samantala habang naglalakad ay nakita ni Jonathan ang Little Pale Girl kaya't nagtatakbo siya pabalik sa kanilang bahay.
at sa garahe ay pinagtatanggal ni Barbara ang mga nakadikit sa kotse, at nang punasan niya ang salamin ng kotse ay laking gulat niya nang makita niya sa loob si Art, at bigla siyang binaril nito ng shotgun kaya't sumabog ang kanyang muka, at pagkadating ni Jonathan sa bahay ay nakita niya si Art na pinapakain nito ang bangkay ni Barbara, kaya't agad siyang tumakas ngunit nahuli naman siya ng clown at sinaksakan siya nito ng gamot. Pagkatapos ay umalis na si Art kasama si Jonathan, at kinuha din niya ang espada ni Shena, samantala ay parehong nalasing sila Shena at Brooke, at habang nagsasayaw ay nakita ni Shena ang Little Pale Girl kaya't nagsisigaw siya ng dahil sa takot, pagkatapos ay inihatid na siya nila Brooke at sa daan ay tinawagan si Shena ng Little Pale Girl at ginaya nito si Jonathan. At sinabi nito na nahuli siya sa isang lumang karnabal at kailangan niya ng tulong, kaya't nagpunta na sila sa lumang karnabal at pumasok na si Shena upang hanapin si Jonathan. Pagkatapos ay sinabi ni Brooke sa kanyang boyfriend na may brain tumor ang ama nila Shena, kaya't nasiraan ito at naging mapang-abuso at namatay ng dahil sa isang aksidente, at pagkatapos ay gumamit silang dalawa at nag-shook-shockan sa kotse, samantala ay tinext si Shena ng Little Pale Girl at sinabi nito na makikita niya si Jonathan sa Terrifier ride, pagkatapos ay lumabas ang boyfriend ni Brooke upang umihi ngunit pinagsasaksak ni Art ang kanyang sandata, agad na tumakas si Brooke ngunit sinundan siya ni Art sa Terrifier Funhouse, at pagkatapos ay pinaghahampas siya nito ng isang bat na nilagyan ng iba't ibang mga patalim. Ilang sandali ay nakita ni Shena ang katawan ni Brooke at nakita din niya si Art doon, pagkatapos ay nagkamalay na si Jonathan kaya't sinabi ni Shena na tumakbo na si Jonathan habang binubugbog siya ni Art, napukpok ni Shena sa ulo si Art kaya't nagawa nilang makatakbo sa labas ngunit naabutan at binugbog sila nito, sinaksak ni Shena sa ulo ang demonyong clown ngunit sinakil siya nito. Pagkatapos ay binaril ni Jonathan sa ulo si Art, ngunit hindi pa din nila mapabagsak ang demonyong clown kahit ano pa man ang gawin nila, nagawang may hagis ni Art si Jonathan at pagkatapos sinaksak niya si Shena ng espada at inihulog sa isang hukay, at biglang napunta si Shena sa isang water tank sa Clown Cafe sa kanyang panaginip, samantala ay inihagis ni Art ang espada sa isang gilid at lumapit siya kay Jonathan, pagkatapos ay biglang umilaw ang espada at makikitang gumaling ang mga sugat ni Shena at nagkaroon na siya ng malay sa kanyang panaginip, ilang sandali ay bumalik na siya sa Terrifier Funhouse at kinuha niya ang espada na inihagis ni Art kanina. At nang makita niya na kinakain ni Art ang paa ni Jonathan ay bigla niyang sinaksak ito sa batok, at pagkatapos ay pinutol niya ang ulo ng demonyong clown gaya ng drawing sa sketchbook ng kanyang ama, pagkatapos ay nag-akap sila ng mahigpit na magkapatid dahil napatay nila si Art, at laking gulat nila nang biglang lumabas si Little Pale Girl, ngunit kinuha lang nito ang ulo ni Art at pagkatapos ay umalis na din sa halip na atakihin sila. Ilang sandali ay umalis na ang magkapatid upang makahingi ng tulong, at sa huli ay ipinakita si Vicky na nasa isang mental hospital, at kinagabihan ay nagising si Vicky habang nagdurugo ang kanyang pechay, at gamit ang dugo ay nagsulat si Vicky ng Vicky plus Art sa pader na nasa loob ng isang puso at bigla itong nabuntis at ipinanganak ang putol na ulo ni Art, at nang tingnan siya ng isang orderly ay nagsisigaw ito sa takot nang ngitian siya ng putol na ulo ni Art. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.